Bukod pa po doon, siyempre, ang pangunahing kinakaharap namin, yung maintenance. Domino effect na po yan. Sana magkaroon ng ID system pagdating sa pagbubuking. Kasi maraming nagpe-fake booking na oras na nandun ka na. Once na malapit ka na sa pick-up point, minsan ka-cancelin. Siyempre masakit para sa amin. Gagasolina kami, nag-effort kami ng oras. Sa amin yung yung pag nasa location na kami tapos biglang cancel yung customer namin. Bababa yung rate namin. Hindi kami makakakuha ng incentive. Kaso wala po kami dyan wala po kami insurance dyan. Katulad niya, may namatay kami kasamahan dyan sa Pasay, di ba? Wala lang, tulong lang. Sana dagdagan nila yung fare para naman sulit yung pagod sa amin para sa mga rider. Magti 10 years na. Very important to me, rumble strips. Sino ba dapat sa lahat ng gusto ko sa lahat ng pedestrian lanes, there has to be a rumble strips. Would that be DPWH? Yes, thank you. Sir Jonathan, Araulio, anong position? OIC Director po, Mr. Chair ng Bureau of Quality and Safety, DPWH. Okay. So, can we make it mandatory sa lahat ng mga pedestrian lanes magkaroon ng rumble strips na para mapipilit na mag-slow down ang lahat ng mga sasakyan? Yes, sir. Nakakainit ng ulo po sa mismo pedestrian lane may nasasagasaan ng mga pedestrians. So, why is it not being implemented? I've raised this issue many hearings ago and up to now it's not being implemented, sir. Do you need legislation for that? Baka hindi na po siguro legislation, but probably, Mr. Chair, we have to revisit yung existing policy po ng DPWH. Kasi I remember po, we made an update on the policy on rumble strips way back 2010. Oh, 2010 and now it's 2020, it's 2026. Yes po. And kasi po probably one of the reason why hindi po masyadong nagagamit yung rumble strips is probably because of the restriction na we do not apply or adopt rumble strips on residential areas. Kasi po before, nagkaroon po ng reklamo yung mga residente kasi medyo maingay po ito. Okay, sir, I'm not talking about residential areas. You don't need rumble strips sa mga residential areas. That is common sense, okay? Wala naman pwede magpabilis sa residential area. Usually, mga pupunta sa residential areas, sila mismo mga residente roon. Of course, ingat sila sa pagmamaneo. Baka mga kamag-anak kakilala masagasaan. What I'm talking about dun sa labas, sa mga main thoroughfares. Actually po, may mga national highways po kasi passing through. Hindi. Kung saan yung heavy ang foot traffic. Halimbawa, sa Mindanao Avenue, ilan ang pedestrian lane dyan na wala man ng rumble strips. Rodriguez. Bakit hindi pa rin i-implement, sir? Siguro, yes sir. Actually, imbis na flood control, rin kayo ng konti dyan. At least safety ng mga tao, tapos visible, may kita talaga natin. So can you not do that? 2010 pa pala. Pwede po, Mr. Chair. Actually, we have plans sa department to implement ito pong, we call it mass actions and targeting yung mga pedestrian crossings on school zones. So isa po siguro sa titingnan po namin, Mr. Chair, yung pag-apply ng rumble strips on... Especially sa mga school zone, you're right. Yes po. But at the same time, Mr. Chair, we would like to point out na aside from rumble strips, marami pa po kasing traffic calming measures na pwedeng gamitin. Like for example, yung paggamit po ng pedestrian refuge island on multi-lane highways. Malaki po yung naitutulong nito kasi hindi
meron pong sense of protection yung tumatawid. What is So, multi-lane highways are you talking about? meron po kami existing policy, Mr. Chair, na kapag at least 4 lanes na yung highway, we could consider applying pedestrian refuge island sa mga crossings. And ito po yung isa sa tinatarget namin na mass actions. Okay, meron ba tayong statistics na kung ilan ang mga nasagasaan ng mga crossing pedestrian lanes? Do we have that stat? Who should have that statistics? Who should have that numbers? Is that HPG or DPWH? I think from the PNP, Mr. Chair. Okay, here we go. Okay. 57,000 ang nakasagasaan sa mismong pedestrian lanes from 2005 to 2015. Wow. This is too much. DLG. 57,000 pedestrians. Ito yung nakakainit na ulo. Sa mismong pedestrian lane, masasagasaan ng isang pedestrian. Isang tao. Nasa LTO naman yan, ang manual, bago ka makakuha ng lisensya. Kailangan, alam mo kung paano mo respetuhin yung pedestrian lane. In fact, yung driver ko nung mga nakaraan, palagi ko nababatukan. I'm sorry, totoo, nababatukan ko, namumura ko. Tulog ako, pagising ko, nakatayo yung pedestrian sa halos gitna. Patinteo, nakatayo. Yung driver ko tuloy-tuloy, nung kalampas, batukan ko. Sabi ko, nakakuha yung lisensya mo, baka fake yan. So, my point is here, 57,000, di ba nakaka-alarma na to, Mr. Arroyo? Yes, Mr. Chair. So, sabi niyo, since 2010, meron na kayong tawag no, MC? It's a department order. Department order. So, hanggang ngayon hindi pa na-implement, ayan tuloy, sisisi ko sa inyo, 57,000 ang nasagasaan. Dahil sa kapabayaan ninyo, dahil sa pagiging inutil ninyo. Sir. Hopefully, Mr. Chair, ma-implement po namin yung mass actions on pedestrian crossings, particularly on school zones. Kasi ito po yung naglabas po kami ng Not only in typical- school, yes sir, advance ako mag-isip. Okay, school zones. Not only sa school zones, doon sa mga lugar na heavy ang foot traffic na ginagamit yung pedestrian lane. Alam mo, may malapit sa mall. Yes, sir. Alam mo, dyan sa may bandang Cavite, may mga mall dyan kung saan may mga SM. So, ang ginagawa ng mga tao, tumatawid-tawid sila. Dyan, ang dami na sagasaan dyan. Kasama po yun, Mr. Chair. Yung malapit sa including mga ospital. markets, hospitals and churches. So, lahat na lang siguro, maglagay tayo kung saan busy yung kalsada at heavy yung foot traffic. Maglagay tayo ng rumble strips sa mga pedestrian lanes yan. Can I expect by the end of this year? Yes, sir. We will try Implemented na yan? to. Actually, very strong po yung commitment ni Secretary ngayon with regards to ito po yung rehabilitation ng Daang Maharlika, and we plan to implement ito nga pong mass actions along Daang Maharlika and also other. Sir, okay sa akin yung Yes. Maharlika. Okay, sige, mas action, whatever. Pero mas importante sa akin ang buhay, ang safety at buhay ng tao. Isang tao lang mamatay dahil nasagasaan, mas importante yan sa akin kaysa sa Maharlika na pinagsasabi mo. Yeah. Promise. The Maharlika can wait. Pero yung isang tao lang namatay dahil nasagasaan sa mismong pedestrian lane, that's priceless. Walang katapat na pwede mong sabihin na kesyo, meron kami ibang project sa Maharlika, etc. Gawin nyo na po, sir. Yes, sir. Yung maglagay ng rumble strips. Apo. So, by the end of this year, can you give me that commitment na may Opo. mga rumble strips na special sa mga eskwelahan, sa mga ospital, malapit sa mga malls, na busy yung mga tao tumatawid. Yes, Mr. Chair. So, by December this year? Apo. So, this is what I want you to do, sir. In the next, kailan yung umpisahan? Actually po, yun nga pong kung within this year po. Since meron naman kayong ano, di ba? Sabi meron kayong, may memorandum circular ba yan? Tungkol sa rumble strips? Meron po. 2010? Apo. Oh, so ibig sabihin, meron kayo talaga allocated budget for that.
Actually, So sana po na budget nun. yung pong binabanggit kong 2010 is just a policy or guideline kung saan po gagamitin. Okay. Pero yung pag-identify po nung program, it undergoes dun sa usual process po nung budget cycle po, Mr. Okay, Chair. then get back to me maybe in a couple of weeks kung kailan yung umpisahan yung project. Of course, may mga planning pa yan and sort something like that. And then so the minute na inumpisahan nyo na, and then give me a list of the location of those areas para ako mismo mag-check. Baka mamaya bogus ghost rumble strips yun. Sige po, Mr. Chair. Okay? Mr. So, Chair. Sorry, Mr. Chair. sino? Sir. Mr. Alpas. Yes, sir. Sorry, sir. Just to add, sir, dun sa points yun and Renee's. Sir, there's an existing na law na dyan. There's RA 4136 sa traffic code natin on pedestrian safety. Mhm. What we're seeing, sir, kasi is yung driver education natin. So baka si LTO, sir, makatulong dito. Particularly, sir, hindi alam ng mga drivers natin, for example, turning right, pag naka-green sila, sumasabay sila sa crossing natin ngayon sa pedestrian na naka-green. So in that case, sir, banggaan talaga mangyayari doon. So many cases, sir, na nakita ko personally na yung drivers pa yung nagagalit dahil yung pedestrian na nasa pedestrian crossing, kasabay nila na green na nag-go, ang akala ni driver, nasa kanya yung right to go forward. Also, another point, sir, is yung mga traffic lights natin, there's no unified code sa speed ng traffic lights. So kung may tumatawid tayo, especially mga senior citizens, sometimes 4-lane yung dadaanan mo, 10 seconds lang, sir. Okay, sir, let me interrupt you. Sorry. Okay, most of the drivers, alam nila na dapat pag sa pedestrian lane, mag-slow down ka, respetuhin mo. Given na yan. Alam nila yan. Kaya lang matitigas ang ulo ng maraming Pilipino. Yun eh. I'll give an example. Yung mga kaskasero sa Manila, pag pumunta sila sa Subic, yung sa loob ng SBMA, Yes, sir. sobrang stricto doon. Stop dapat. Huminto sila sa pedestrian lane. Yes, sir. Kasi Takot. alam nila, huliin sila, takot. Kasi alam nila na yari sila, may CCTV. At Yes, saka may mga signages. So siguro, DPWH, maglagay tayo mga signages, makakatulong din yan. Pedestrian lane ahead. Lagay nyo na slow down. Di ba? Wala akong nakikita mga signages sa mga pedestrian. Before pedestrian, nilagay nyo pedsing. Ano yung pedsing? Ako una. Hindi, sir, akala ko maintindihan. Chinese. Sabi ko, nandito si pedsing. Sino ba itong galing China to? And Mr. Chair, sa RA natin, sir, nakalagay is not slow down. It's stop. Oh, no, Stop, sorry. sir. Yeah. Hindi rin alam, sir, ng mga karamihan ng drivers. Lahat nagsuslow down lang. So if in cases na yung bata biglang tumakbo pabalik or may Or nadapa. what I'm trying to say, slow down. Pedestrian lane ahead, slow down. Pwede yun. Yes, sir. Parang ilang meters before, pedestrian And lanes full ahead. stop, sir, on pedestrian talaga Yeah. when crossing. And sa pedestrian, full stop talaga yun. Yes, sir. Alam naman yan ng mga motorista. Most, sir, hindi alam. A lot of people slow down habang nasa gitna na yung pedestrian. One time, sir, may Unless kung itong LTO, kahit nabagsak doon sa exam, pinapasa. Pwede din, sir. Baka, sir, yun Kasalanan yung ng case natin. LTO. Kasi kung talagang higpit sila sa exam, maraming hindi nakapasa. Baka, sir, awareness Bubagsak. campaign din talaga sa LTO during the exam. Maganda So rin. siguro lagyan nun, stop. I mean, slow down or stop, pedestrian lane. So siguro, yung signage, mga signages, importante din yan. DPWH, sa inyo yan, yung mga signages. Make sure na properly implemented yung paglagay ng mga proper signages na may makikita ng mga tao, ng mga motorista especially. Actually, Mr. Chair, kung matutuloy po yung mga school zone pedestrian crossings, kompleto po yung elements na ilalagay doon, including the signages, warning and regulatory signages, pedestrian lanes. So next year, itong 57,000, i-divide mo ito by 10 years, mababawasan to. Kasi magkakaroon ng mga rumble strips. Tama. Okay. And then LTO, saan ba yung LTO dito? LTO, maghigpit-higpit naman kayo sa pag-screen ng mga aplikante. Di ba, meron pa minsan pusa, nakapasa. Totoo yan. Pusa, nakapasa sa ito. Mga Chinese na hindi nga marunong no read, no write. Totoo yan. Mga foreigners, hindi naman foreigners, yung iba half Chinese, half Filipino na galing ng mainland China at nakakuha ng citizenship. Hindi marunong mag-Tagalog, hindi marunong mag-English and all. And yet, merong driver's license. Paano nangyari yun?
Mr. Chair, kaya po actually yung regarding po sa driving, binabaksak po namin yun pag nalaman kapag nalaman namin they don't follow po yung mga the theoretical po, hindi sila pumasa. So ipapaulit namin until po malaman nila po yung tamang paano po mag-drive po. Tapos regarding po sa nasabi nyo po, ay yun po ay iniimbestiga po namin at pag nahuli po namin ay it is subject. Imbestigahan yung mga tao nyo, sir. Yes po, yun po yung ginagawa po namin under your guidance po. Kaya po, pinapa-internal namin po admin case. Dapat hindi po ganun yung practice po. Dapat we do yung proseso, tamang proseso po talaga. At Okay. yung requirements po. Good. Thank you, I Mr. don't Chair. want to discriminate, ano po, sir. Meron mga driver dyan, mga no read, no write. They cannot read, they cannot write. How come dapat meron tayong special, I don't know, come up with a program for them na para makapagmaneho pa rin sila? Or what do you think? Yung hindi marunong magbasa, hindi marunong magsulat. So therefore, how can they read the traffic signs? Pagdating sa exam, paano sila nakakapasa doon sa exam? Kung hindi sila marunong magbasa, hindi sila marunong magsulat. Paano yun? Marami. Marami akong alam ng mga drivers, they don't know how to read, they don't know how to write, nada, zero. And yet they have driver's license. Paano nangyari po yun? So these people may be one of the reasons bakit maraming aksidente dyan sa kalye. So how do you deal with that, sir? From there, pag sa mga usually po sa... Paano kung alam mo may aplikante and sinabi niya, sorry po, hindi ako marunong magbasa, hindi ako marunong magsulat, pero tulungan niyo po ako. So paano? baksak po yun kasi may requirements po tayong... Turn down niyo yan. Yes po. And yet marami. Marami sa kanila. Yeah, in fact, I had a driver many years ago na hindi marunong magbasa, hindi marunong magsulat. Dinismiss ko nung malaman ko na later on talagang sabi ko, delikado ka, ba't ka nakakuha ng license? Eh sir, pumunta ako sa Pixel. Hindi, naayos yung problema niya. Totoo yan. Hindi ako nagbibiro. Hanggang ngayon ba, marami pa rin Pixel sa LTO? Wala na. Wala ho. Hindi po natin masabing wala, pero nabawasan po ng malaki dahil po may mga offline na po regarding sa mga anti-fixing po. May mga operations pong ginagawa po. Alam nyo ba na number 2 kayo? Of course, number 1 yung FDA, kahapon nilampaso ko. Pero kayo ngayon, ang number 2, most complained ayon sa ARTA, LTO. Number 1, ang FDA, Food Drug Administration. Kayo ang number 2, most complained. Mabagal kayo sa mga transaction. Siyempre, naging mabilis kayo. Alam ko bakit mabagal? Kasi kailangan dumaan sa fixer. O siyempre, kunti lang fixer. Hindi ma-accommodate ng fixer. Sabi ng fixer, overwhelmed kami mga bossing, ha? Hintay-hintay na kayo dyan. Kaya, umaba yung pila. Kung maraming fixer, di tuloy-tuloy na agad yung yung mabilis yung pila. Na-overwhelm yung mga fixer nyo. Dami-dami nyo pang fixer nyo. No, I'm just kidding you. No, alisin yung mga fixer system. Dapat maging yung mga tao nyo mabilis na umaksyon, magtrabaho. That's the problem ayon sa ARTA. ARTA to, hindi galing sa amin to. See? So, by next year sana, hindi na kayo. Kasi under kayo sa public service, under sa akin, under my watch, I don't want that to happen anymore. Yung FDA nga, hindi ko under, pero nilampas-lampaso ko. Then, don't wait na next year, pag ganito pa rin, makakatikim kayo na sa akin, all the way up hanggang sa kataas-taasan sa inyo dyan. ASIC ba? Sino bang nyo ngayon? ASIC. Si ASIC Marcus Lacanilaw po. Tell me, ASIC, Marcus po. Marcus Lacanilaw. Tell him na babaan to from number 2. Gawin mo lang siguro mga number 10, 15, ganon. Medyo okay na rin. Hindi naman pwede biglaan. Diba? Oh, moderation.